publicity, pero mali yun. Yung iba nahubad alam mo yun, yung nakita na lahat-lahat yung katawan. Alam mo Lalo yun, ngayon, scandal ano, na, pero oo. nandiyan pa rin sa TV. Ano yung maidudulot nito sa mga kabataan na parang, ay, okay lang pala kasi kahit nakita ko na yung buong katawan niya, sikat pa rin Sikat siya. pa rin, oh. Ina-admire pa siya o kaya, maraming tao. o kaya, ang dami niya nang naging asawa, ang dami niya ng anak, nakiapid na sa iba't ibang lalaki, pero andyan pa rin siya, sikat pa rin siya. Ano nang morality ang ang mai-contribute nito? Mm. Kasi napakalaking bagay ng media para sa mindsetting ng mga kabataan eh. So I don't know, soon or later, parang nagiging accepted na nga natin lahat eh, ng negative things like corruption. Ay, okay lang yan. Ang corruption, no? Natural na yan sa gobyerno. Pwede bang natural lang yun? Or, Kailangan baguhin, di ba? yun nga, at yun ang ating isa sa mga pinakamalaking responsibilidad na ayusin ito, yung ganitong bagay. Eh, minsan hindi mo na rin mapigilan. Andiyan na nga yung internet. Positive and negative din ang result niyan eh. Pero nasa taong gumagamit lagi. Kung gusto mo pumunta ng porn site, ikaw yun. Oo, choice mo Kumbaga, yan eh. choice niya yun. Oo. Kung gusto mo naman matino, choice niya rin yun. Kaya sabi ko, wag natin sayangin yung buhay natin ngayon kapapanood ng mga walang kwentang bagay, yung mga showbiz na mga hindi naman makakatulong sa atin personally yan eh. Tama. Alam mo yun, yung parang manunod ako, okay, nabuntis si ganyan, bakla pala si ganito. Ano ngayon? Ano ngayon? Ba, Di ba? epekto ba sa buhay mo? Oo. Pagdating mo sa opisina, yun ang pag-uusapan. Instead na manood ka ng National Geographic or manood ka ng mga inspiring and motivational movies. Na pagdating mo sa office mo, sasabihin mo, uy, alam mo ba, ang buhay pala ni ganyan. Sana ganun din tayo. Hindi yung, hoy, abnormal pala si ganyan, ganito pala si ganun. Iboboto pala ni ganito si ganyan. Alam mo yun? Oo. Tapos sinabi ni ganito, yung anak ni ganyan, na iboboto niya si ganun. I don't want to mention names, pero grabe, parang nasasayang ang oras natin. And we only have how many years to live para magkaabalahan pa yung mga taong ito. At sila, pinapayaman natin kasi pinapasikat natin sila eh. Oo. Dahil ang dami kung nanonood lang kayo ng GNN, marami pa kayo matututunan, di ba? Yung Totoo. programa natin sa business portal. Pero, Kasi lahat ito, halos lahat, negosyo, Yes. inspiring stories, Oo. di ba? Oo. tulad ng buhay natin, ako, I myself, I've won a lot of awards. I'm the youngest Filipino and the first Filipino na na-award ng International Youth Foundation sa Washington, D.C. I was only 22 years old then because of the voice of the youth. I'm also a Go Negosyo Most Inspiring Young Entrepreneur. Ang mga kasabayan ko, 60, 70 years old na. Ako, 30 pa lang. Okay, ah. Ako yung pinakabatang nabigyan sa bataan ng Go Negosyo ni President GMA. Wow. Now, we're just going to pause for a break. When we come back, we'll talk to Pocholo's advocacy, how he intends or how he wants or sees the future of the Philippines, and how we can make it better. Please stay tuned. Hindi! Kailangan makashoot ako para makaganti. Meron pala akong video gano'n. Ang payat ko pa dun. Ang galing. Ginawa ko 4 years ago. 4 years ago pa yun. Oo, tagal na nun. Paano yan paano ka naghahanap ng talent? Paano mo sila tinetrain? Ayan, magandang tanong yan. Alam mo, kung manunod ka ng mga anime, no, iba-ibang channel, minsan may bagay, may hindi. Alam mo, may feeling ka na parang lumulutang yung boses, hindi bagay dun sa karak. Yung ang laki-laki ng karakter, ang boss, "Hoy, manda ka sa akin, manda." Maliit. Oo, di ba? Oo. Nasa ano yan eh, nasa caster yan eh. Kumbaga, casting director. Kaya sa Amerika, di ba, may mga Casters Association of America. Kasi dito, sa Pilipinas, parang kung sino lang yung malakas dun sa director, yun ang pinipilit nilang ipasok. Ako, nagpapa-audition talaga ako. Tsaka, kilala ko na yung mga karakter na para dun. Pag napanood ko na yun, eto si ano to. Si ganyan yan. Katulad nung, ewan ko, napanood mo yung Dayo? Hindi pa. Sa mundo ng elementarya. Yung First, Filipino animation. 2D, 3D animation. Ako lang hindi artista doon. Tumulong ako sa pag-voice direct noon. Tapos I did 2 characters, yung kontrabida, tsaka yung
isang bidang manananggal. Yung kaboses niya yung isang broadcaster, yung sabi niya, hanapin ninyo at wag ninyong tatantanan. Ganun. Tapos yung isa naman yung monster yung, hindi sila kailangang magtagumpay. Ganun. Ganun yung boses ng isang puno na nabuhay. No? Ngayon, paano mo, di ba yung mga different characters, meron yung mga different voices. Paano mo minamatch yun? Depende kasi sa character yan eh. Kumbaga parang stereotyping din. Kasi sa animation, kailangan mas OA ka. Hindi kasi, napansin mo, yung instead na sabihin ko sa'yo na, kumusta ka? Ganun. Hindi, walang dating yan sa TV. Parang, oy, kumusta ka? Kailangan animated ka. Tsaka walang normal voice sa mga anime. Puro, Lahat yan? exaggerated. Exaggeration, oo. Okay. Kasi, anything na napapanood mo sa TV, kala mo normal lang. Kasi kailangan attention getting mo ganun katindi. Like sa commercial, hindi naman pwedeng sabihin na, Manang, pabili nga ng isang itlog. Di ba, wag narinig mo sa radio or TV, Manang, pabili nga ng isang itlog. Yung parang may acting na siya. Oo. Ayan. May mga request tayo na kung pwede daw nag-sample Oh? based doon sa mga pictures nila. Ayan, si FBR. Diyos ko. O, sige. Kunwari, si FBR. Si FBR, pakita nyo sa TV Okay, para, si FBR. kunwari, Nako-conscious si nako-conscious Cholo. ako eh. Mahihain ako sa Yeah. personal. Sabi niya, first of all, mabuhay ang Global News Network. Mabuhay ang Sambayanang Pilipino para sa Philippines 2010. Sayang, alam mo, dapat tatakbo ako. Kaya lang, medyo mahina na ako tumakbo sa marathon. Ayun. Okay, mabuhay ka, Fritz. Ayan. Yung paborito natin lahat. Pare, masasabi ko lang, pare, huwag niyo akong subukan. Pero, bakit niyo ako sinubukan? Okay. Sino ba? Idol ko yan. Talaga? Sabi niya, masasabi ko lang, hirap. Sino ka man? Nasaan ka man? Walang ano man, hirap. Dahil sa tunay na samahan, iba na may pinagsamahan. Okay. Ayan, sino pa? Ay, sino yan? Sabi niya, alam naman, kagwapo mo naman pala diyan, Fritz. Huwag kang ang pagay-ong-gay-on diyan. Ay, kadami naman chicks dito. Okay, dyan mo na. Di ba? Galing ah. Ayan, kabilang channel yan. Sabi niya, Hoy, pinabati ko si Fritz at ang kanyang programa. Siyang number 1 dito sa GNN. O, di ba, taray ng lola? Oh. Ayan. Nag-ibang channel din yan. Magandang araw po mga kapuso. Hindi po kayo nagkakamali. Lumipat, excuse me po. Lumipat na po ako dito sa GNN. Akala nyo totoo? Ewan ko kung naniniwala kayo. At dahil dito, hindi namin kayo tatantanan. Si Binoy. Kilala mo ba yan, Tol? Ang tunay na lalaki, hindi sakit ang binibigay. Sinasabi ko sa'yo, Tol. Robin Padilla po ito. Ganon. Yung susunod dito sa GNN. Eksklusibo dito sa GNN. Naliligaw ako. Gabby Concepcion. Bago. Anyway, yun lang. Marami pa yan. Yung mga cartoons mamaya pakita nyo. So, ang ginagawa mo, minimemorize mo ba yung mga... Wala naman, parang pag, may something kasi sila na common na laging sinasabi. Yung parang pag lagi mo naririnig, kapag nasanay kang ganon, kahit anong script, kaya mo nang basahin. Diba, kunwari si Kuya Kim, sabi niya, ito bang inyong Kuya Kim, dahil sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan, ang buhay ay weather lang. Tapos, bigyan ka ng ibang script, ganon lang yung atake. Actually, pwede ko ituro yan ngayon, kaya lang wala tayong oras. Buong araw yan naturuan. So, mag-attend lang sila ng training. Ay, oo, talaga. Ngayon summer, tama-tama. Oo, Meron kami mga summer workshops na gagawin. Lalo na sa mga high school. Mga voice and acting college, workshop. oh. Alam nyo, promote mo na. marami na nanggagaya sa akin. Alam mo yun, kasi before, ayaw nila magpasok ng bago, nakita nila almost 300 na yung graduates ko and mga 50 na nasa industry. Imagine mo yun. Because I really want to change the mindset of the future voice artists in town. Kasi yung iba bread and butter, alam mo, ayokong ganun yung tingin nila eh.
na pagkakakitaan lang ito.